Ayan po. So, ang mensahe po, ang title po ng message for today is, What If? Ayan po. What if? Or ito nga po yung plugging into the power of the Holy Spirit. So, sa pagpasok po ng 2024, lahat tayo, di ba, mag-iisip tayo, what if? Ano kayong mangyayari sa year na 2024? At kung i-reflect nga po natin, nakakatuwa. Ayan, kahapon may nakita lang akong question for the year 2023, parang year-end question. Sabing ganun, kung last year daw, di ba, bago matapos yung taon ng 2023, kung papayuhan mo daw yung sarili mo, early that year, halimbawa, di ba, tapos na December ng 2023, kung makakabalik ka at papayuhan mo yung sarili mo, sa January pa lang, na mga bagay na mangyayari pala for 2023, ano yung papayo mo sa sarili mo? Na parang dapat hindi mo ginawa to, dapat ganto, dapat ganyan. So, di ba, parang kung alam lang natin lahat yung mangyayari last year, sa start pa lang ng year, may mga bagay kang aayusin, di ba? O parang yung nag-trending na palabas ni Ding Dong at ni Maria na rewind, di ba? Na parang nag-rewind yung buhay, yung pangyayari, tinama na niya lahat ng mali niya, di ba? Kasi, ganito pa lamang, hindi niya alam ganito mangyayari. So, nung nag-rewind, itatama na niya lahat. So, kung tayo po, syempre, sabi nga, sa totoong buhay daw, wala namang rewind, di ba? So, kaya po, kung anong current situation ngayon, dapat paghandaan yung mga magaganap pa lang. Pero pag sinabi kang what if, parang may tanong sa isip natin, what if, ano kaya mangyari this year? What if, di ba? May mga ganun tayong part. Pero, ngayon po, bibigyan ko po kayo ng mga what if na pwedeng mangyari for the year 2024. And mamaya sa conclusion natin, yung what if, yung dalawang salitang yan, papalitan natin ang dalawang salita rin. Ayan po. So, abangan natin ano yung dalawang salitang ipapalit natin sa what if. So, what if po, itong year 2024 is the year of renewal. Ayan po. So, iyan natin nga, isipin natin, diba? What if, ito kayang taong ito, ay time na magkaroon ako ng renewal. Sabi nga, it's time for renewal. And alam niyo po, ang key verse pala natin ay sa Acts 4:31-35, and I'll just read later na lang po sa pag-aaralan natin. Alam niyo po, sa early church, o yung tinatawag nga na Acts Church, nagkaroon po sila ng two great beginnings. Ayan po. At yung sa pagsimula pala ng church, yung birthday ng church, yung day of Pentecost, si Peter nangaral siya. Yung bumuhos yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa araw din na yon, 3,000 na souls ang nagkaroon ng kaligtasan at nai-add sa church. So kaya po, makita natin talaga yung power of the Holy Spirit na pag kumilos ito, grabe, di ba? Ang bilis ng harvest. At nung araw din na yon, nagkaroon ng 3,000 na souls. After po noon, that is chapter 2. Pag pumunta po tayo, jump tayo ng chapter 4, makita natin, nagkaroon ulit ng renewal sa kalagitnaan nila. At itong church na to, nagsisimula pa lang yung church, pero grabe, 5,000 naman yung na-add na souls doon sa kanilang simbahan. So kaya po, every time na kumikilos ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, si Holy Spirit sa ating mga buhay, ang ginagawa niya, lagi nag-add ng soul sa kingdom. Kaya nga po, ito po yung ginagol natin in this year 2024, na lahat ng mga paglilingkod na gagawin natin, lahat ng mga services na gagawin natin, it will be empowered by the Holy Spirit. Bakit? Kasi pag ganon, laging mag-a-add siya ng number sa atin. So kaya nakakatuwa po, last Thursday nga, nagkaroon tayo ng Bible study sa Makabuhay, Mother's Fellowship, and naka-attend nga si Christine. Ayan. So nakakatuwa dahil in-invite namin, ay, attend ka rin ng HBS ng Sabado, and ngayon nandito rin siya. So kaya po, di ba, pag si Lord talaga yung kumikilos sa buhay ng bawat isa, lahat ng gagawin natin, naa-attract sila. Hindi dahil sa atin, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And praise God ngayon, ang dami natin. And what if this year will be the year of renewal? Paano po yan? Sabi nga, what if, panghawakan natin, this is the year when God moves into your life and allows you to see a new beginning. Sino po dito ang gusto magkaroon ng bagong simulain ngayong taon? Amen, di ba? Lahat tayo, may mga naging pagkakamali tayo last year, di ba? May mga setback, may mga parang mga downtimes, pero gusto mo nang makabawi, di ba? Gusto mo nang bagong simulain. And what if, etong year na to, this might be your year that God will redeem you. Ayan, sabi dyan, sa bawat isa po dito na wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Baka may nanonood sa atin ngayon, o andito ka ngayon, gusto mong simulan yung taong ito na magkaroon ka na ng personal na relasyon sa Panginoon. This will be the year or the day
of your salvation. Sabi dyan, if you will just come to Him, He will not turn you away, but He will save your soul. Sabi po sa John, ayan po, 1:6-37, ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. So kaya po, napakaganda po sa Panginoon, gaya nga po ng lagi kong sinasabi, si Jesus, paano na pa ako sa cross? Ano pong ibig sabihin nun? Open arms. Na ibig sabihin, sa panahon po ng grace, lahat ng lalapit sa Panginoon, hindi niya itataboy. Kaya po, it can be this a day na nais na ng Panginoon, bigyan ng kaligtasan ng kaluluwa mo. Bigyan ka ng bagong simulain, ang dapat mo lang gawin, lumapit ka sa Kanya. Also, this year, 2024, might be the year that God will restore you. Ayan po. So, it can be, di ba, itong araw na ito, tinatawagan ka na ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Di ba? Kaya nga, nakakatuwa po yung mga taong nararamdaman nila sa puso nila. And I believe po, dahil nga malapit na dumating si Lord, tatawagan na talaga niya yung mga anak niya. So kung may mga kakilala po tayong kapatiran na dating ang init kay Lord, tapos nag-backslide o napalayo sa Panginoon, naniniwala po ko itong taong ito, tatawagin na talaga ni Lord. Yung mga anak niya talaga, di ba? Yung talaga nakakilala sa Kanya, kasi malapit na siya bumalik. And kung sa oras po na to, tinatawagan ka na ni Lord na bumalik sa Kanya, huwag mo nang tigasan yung puso mo. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Now is the time to confess your sins and be restored in the right fellowship with Jesus Christ. So kaya po, this can be the year or the day, itong araw na ito, the day of your restoration. Na makabalik ka na dun sa mga ginagawa mong paglilingkod dati kay Lord o makabalik ka na sa relasyon mo sa Panginoon. And paano po mangyayari yan? Sabi po sa 1 John 1:9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin papatawarin niya ang ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kaya po, alam niyo po yung repentance sa mga gusto pong magkaroon ng bagong simulain sa kanilang buhay, lagi pong kasama ng repentance ang new beginning. Yeah, kaya po napakaganda ng salitang repentance. Ang daming mga tao ayaw ng repentance, diba? Napapasok sila, nagabi naman, magsisi kayo, diba? Parang ganun kasi yung term ng repentance. Pero alam niyo po ang pinakamaganda sa repentance, bibigyan ka nito ng bagong simulain. Kung nalapit ka sa Panginoon, hingin ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo, kahit na kasing laki pa ng barko yung kasalanan mo, di ba? Kasing laki ng karagatan ang pag-ibig ng Panginoon at kayang-kaya kanyang i-restore sa fellowship, kayang-kaya kanyang i-restore sa relasyon mo sa Kanya. So ang sekreto, tayo po ay humingi ng tawad, i-confess natin yung ating mga kasalanan. Also, this can be the year that God renews you. Ayan po. So, sabi pong ganun, itong araw na to, what if, di ba? Ito po yung araw. Ito po yung taon na gusto na ni Lord, i-rekindle yung old fire of passion and love for Him. Na marami po sa atin, di ba, pag inisip mo, ilang taong ka na kay Lord. Ayan, may mga iba sa atin, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, or more. Yung unang pagkakilala mo kay Lord, gaano ka kainit, gaano mo siya kamahal. And then suddenly, habang tumatagal, di ba, nawawala yung apoy. Di ba? Parang halimbawa nga daw po sa mga mag-asawa, hindi naman daw po talaga araw-araw mahal na mahal mo yung asawa mo, di ba? May mga panahon talaga nakakainis, ganyan. Pero, ano mahalaga sa mag-asawa? Dapat i-rekindle yung fire. Ibig sabihin, intentional, na gumawa ka ng ways para makita mo pa rin yung asawa mo, ang gwapo pa rin, asawa mo, kahit ang taba na niya, ang sexy pa rin niya, di ba? So, intention na gagawa kayo ng paraan para ma-rekindle yung fire. Kasi mahalaga yun, dahil nga, hindi talaga araw-araw, di ba? Totoo naman daw po yun, di ba? Mahal na mahal mo siya, di ba? May mga pagkakataon, nakakasawa daw. Pero kailangan, i-rekindle yung fire. At alam niyo po, sa paglilingkod kay Lord, sa relationship kay Lord, sa totoo lang, di ba? Hindi naman talaga araw-araw gumigising ka, mahal na mahal mo si Lord, eh. Di ba? May mga pagkakataon, kaya nga po, but na lang si Lord, mahal na mahal niya tayo, di ba? Yung lagi akong nakwento, di ba? Isang preacher na tumagal siya, 96 years old na siya. At bago nga siya mawala, sabi gano'n, ano pong sekreto nyo? Bakit po nagtagal na ganyan, nakastay kayo sa relationship nyo kay Lord? At yung kinanta nga niya, yung Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kaya po kasi maraming panahon sa buhay natin, yung love mo kay Lord, parang nagiging cold. Pero knowing yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi nagbabago, di ba? It's unchanging. And kaya po, napakahalaga sa atin,
na ma-renew yung pagmamahal natin kay Lord. At paano po yun? Sabi nga po sa Revelations 2:5, ito po yung kailangan. Kung gusto mo ng renewal ng pag-ibig mo sa Panginoon, ma-renew yung fire, yung passion sa paglilingkod. Sabi po dito, alalahanin nyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan nyo at gawin muli ang dati nyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. So ano pong dapat para sa renewal? Remember, repent, repeat. Sabi nyo nga po, remember, repent, repeat. So kaya po pag dumating sa atin, parang nanlalamig ka na sa relasyon mo kay Lord, nanlalamig ka na, di ba? Parang sa part mo, dati excited ka pag nakita ka ng Bible, gusto mo magbasa, ang dami-dami mong binabasa, tapos naramdaman mo ngayon, parang tinatamad ka na. Anong dapat gawin? Remember. Lahanin mo, yung nagsimula ka pa lang. Yung simula na excited ka, di ba? Tapos humingi ka ng tawad. Repent, Lord, sorry. Ang dami ko ng pagkukulang sa'yo, ang dami ko ng pagkakasala. And then repeat. Ulitin mo ulit, di ba? Ulitin mo yung time na ang aga-aga mo lagi sa gawain. Di ba? Sabi nga po, malaman mo daw kasi yan. Yung una, lasarapan ka kasi gustong-gusto mo, di ba? Pag nag-revival, nasa unahan ka, catch mo agad. Pero sa mga parang pa-backslide na nga, di ba? Ano nangyari? Unti-unti, lumalayo na. Dati, ang aga-aga mo umatay ng gawain, ngayon palate-late ka na. Dati, lahat ng gawain nandun ka. Ngayon, optional na lang kung anong pwede lang. Diba? So kaya, alam natin yan. Yun din masasabi ko po talaga. Kaya nga po sa mga, like sa mga friends or sa mga kabataan, pag alam namin, or like for example, sa aming mga leaders, alam namin pag nanlalamig kay Lord. Bakit? Kasi nakita namin yung pinaka-hype na mahal niya si Lord. Kaya parang sayang si ganito kasi nakita ko talaga gano'n niya minahal si Lord eh. Pero yun nga po kay Lord, hindi tayo nagstay sa dating ginawa natin. Sa good old days, kundi ang pinangahawakan natin, laging may bagong gagawin si Lord sa buhay natin. Amen po? Tandaan natin, si Lord hindi nag-recycle ng blessings. Ano pong sabi sa Lamentation? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya po, kailangan mo ng renewal, kailangan mo ng bagong saya, sigla sa paglilingkod. Remember, repent, repeat, and He will renew you. At pang-apat po, it can be this year. What if? Etong year na to will be the year that God will refocus you. Ano pong ibig sabihin? Etong araw na ito, maaari na ang Panginoon gusto niya ulit i-refocus yung vision natin. Kasi it can be, di ba, last year, ayan po, kung mag-reflect tayo last year, ano mga bagay yung hindi mo nagawa dahil nag-focus ka sa mga tao? Ano yung mga dapat pinapagawa ni Lord sa'yo pero nag-focus ka sa sinabi ng iba? O na-distract ka sa mga pangyayari, di ba? At hindi mo na-accomplish yun. Kaya po, by faith in Jesus' name, ito pong year na to, nais ng Panginoon, i-refocus ka ulit. Paano po tayo i-refocus? Sabi dyan, He will help us and to get our eyes on one person who really matters. Sino po yun? Si Jesus. It can be this year. Might be the year that the Lord will teach you. Turuan niya tayo to fix our eyes on Jesus. Ayan, nakakatawa yung sabi ni Tita Neng dun sa mothers nga na, eto nga, di ba, tinuruan siya ng Panginoon, wag tumingin sa mga kapwa, sa mga tao, kundi i-focus talaga yung paningin sa Kanya para magawa natin yung mga paglilingkod natin sa Kanya. Sige, sabi mo sa katabi mo, fix your eyes on Jesus. Yan. This year, kay Jesus lang nakatingin. Ayan ha. Ayan, tandaan po natin ha. Pag tayo po nagsimula ng magtinginan sa bawat isa, ano po mangyayari? Di ba? Laging sasabi ko to, dalawang bagay ang nangyayari pag tumitingin tayo sa iba. Pag nag-try na tayo mag-compare at mag-try na tayo mag-compete, ano po mangyayari? It's either makita mo yung sarili mo na mas lamang ka. Ay, mas magaling ako sa kanya. So what will happen? Yayabang ka. Or it can be, makita mo siya na mas lamang siya sa'yo. So na lang lagi, maiinggit ka or ano mangyari, mabababa. Yung parang mawalan ka ng gana, sila na lang siguro lagi, ganyan. Diba? Kaya po, anong sabi ni Lord? Hebrews 12:2. Itoon natin ang ating paningin kanino? Kay Jesus, di ba? Sabi diyan, siyang sandigan ng pananampalataya natin mula simula hanggang katapusan. Kaya po when we fix our eyes on Jesus, He's the author and the finisher of our faith. Sa isang taong laging nakatingin lang kay Jesus, makakasiguro ka
na dahil sinimulan niya yung pananampalataya sa'yo, kung magpo-focus ka sa Kanya, siya rin mismo, di ba? Hanggang katapusan, aalagaan niya. Pangangalagaan niya yung pananampalataya mo sa Kanya. Kaya po mga kapatid, di ba? It can be this year. Yan, ayan panawagan ni Lord sa'yo. What if this year, gusto ni Lord, mag-focus ka na talaga sa mga pinapagawa niya sa'yo at ma-accomplish mo na yung mga bagay na nais niya sa buhay mo. So that's number 1. What if ito pong year 2024 is also the year of rejoicing? Kanina, ano yung una po na R? Renewal, di ba? Pangalawa, what if itong taon na to, the year of rejoicing? Sabi nga po, etong taon na to, sabi siya, what if this year will be the year when God answers your prayer? Isang bagay po, di ba, na nagpapasaya ng puso natin pag sinagot ni Lord yung prayers natin. Amen, di ba? And what if itong year na to, sagutin na ni Lord yung mga matagal mo ng prayers? Di ba? Itong year na to, di ba? Sabi, some of you have been carrying burdens for people or situation. May mga iba yung burdens natin, ilang buwan na natin dinadala o even years na. But what if this year, yung mga prayers na yan, na inipon-ipon mo, hindi ka bumibitaw dyan, na ipag-pray yan, ito na pala yung year na sagutin na ni Lord. Yung prayers mo. Yung mga matagal mo na desire matanggap, itong year na to will be the year of rejoicing dahil makikita mo na yung answered prayer. Diba? And sabi nga, possible po ba yon? Possible po ba mangyari na itong year na to is the year of rejoicing? Amen. It's a real possibility. Bakit po? Dahil sayo po dito sa mga ilang pong mga passages na totoo pong sumasagot si Lord sa prayers. Sabi po dyan, Isaiah 65:24, bago pa sila manalangin o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Amen, di ba? Kaya po napakahalaga ng prayer. Kaya di ba sabi nga po, wag mo ine-neglect yung prayer. Kasi po, wag nating hayaan na pag pumunta tayo ng langit, di ba kasi may naka-vision nun, umakit siya sa langit, and then pinakita ni Lord sa kanya, may mga storage pala sa langit, may mga kwarto, na andun yung mga blessing natin. And pagbukas ng ganun, nakita niya, ang dami-daming panglaman ng storage room na para sa kanya. And meron dong house and lot, may kotse, may laptop, for example lang. Tapos sabi niya, Lord, para kanino itong mga to? Sabi niya ganon, para sa'yo yan. Bakit hindi ko natanggap to, Lord? Kasi hindi ka nagpe-pray. Di ba? So kaya po imagine niyo, ngayong oras na to, ano-ano yung nandun sa storage natin sa langit? Paano natin malalaman, di ba? Through the Holy Spirit, through the reading of His Word. And kaya po, we should pray. Di ba? Kaya ako po tuwing umaga, prayer ko, Lord, yung mga nandiyan sa storage ko, padala mo na sa mga angels mo. Di ba? I-exhaust mo na. Matanggap ko na, Lord, yung lahat ng mga nais mo ipagaloob sa amin para ma-accomplish namin yung destiny mo sa buhay namin. Ma-accomplish mo yung calling. So imagine niyo ngayon, di ba? Ano yung mga nandun sa storage mo sa langit na hindi mo pa natatanggap kasi hindi tayo nag-aas o hindi tayo nagpe-pray. Kaya po, every day we need to pray. At sabi nga dyan, bago pa lang mag-pray, di ba? Paano yung bago pa lang? Siyempre, alam na yung kailangan natin. But of course, habang tayo nananalangin pa lang, may answer na kagad si Lord. Di ba? Kaya, pray lang tayo. This can be the year that the Lord will answer yung prayer. Baka isang prayer away ka na lang dun sa breakthrough mo. Huwag ka nang sumuko, di ba? Pag dumating sa oras na parang sukong-suko ka na, like ako po, every week kasi nababasa ko po yung mga prayer requests niyo po. Pinag-pray ko po yan. And meron po ako nakita ng mga prayers talaga na consistent pinagpe-pray. Na itong bagay na to, Lord, ganyan. And nawatuwa po ako, pag nakikita ko, nagmamanifest na, uy, praise God, naisama na si ganito, pinagpe-pray lang siya ni ganyan. O yung meron siyang pinagpe-pray, for example, may pinagpe-pray ng blessing o matanggap na something, tapos andun lagi every week. And nakakatuwa pag nakita mo na yung reality. Dahil totoo pong sumasagot si Lord sa prayer. Sabi nga po sa Jeremiah 33:3, ito daw po, kung meron daw pong 911 ng Amerika, di ba? Rescue 911. O, tinatawagan nila, tayo po mga Kristiyano, ito po yon 333. 333. Ayan, ano po yan? Tumawag kayo sa akin. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam. Kaya po, nice ni Lord, na tayo po'y tumawag sa Kanya at sabi niya, sasagutin niya tayo. Another po is Marcos 11:24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, manampalataya kayong natanggap nyo na ito at matatanggap nyo nga.
So kaya po mahalaga, believe. Sabi mo sa katabi mo, only believe. And receive. Yan. So kaya po, pag naniniwala ka, makakatanggap ka. Sa mundo, to see is to believe. Pero kay Lord, believe and you will see. Di ba? Maniwala ka muna. Di ba? Pag naniwala ka, as if natanggap mo na. Ganun ka mag-rejoice. And magulat ka, matatanggap mo talaga yung bagay na pinanalangin mo pa lang. Kaya po, napakahalaga yan, and kaya po by faith. Ito po, this year could be the year when your children get right with God. Yan, kung meron po mga tao na nanalangin dito para sa inyong anak, di ba, na napalayo, o meron kang anak na nais mo maging tama yung relasyon sa Panginoon, what if this year will be the year of rejoicing because the Lord will answer your prayer para sa mga anak nyo. Na sila yung maging tama na sa Panginoon, makasama na sila dito, di ba? Marami mga magulang nagpe-pray, Lord, makasama na namin yung anak namin. Buong pamilya na kami na makapaglingkod sa'yo. And this year could be that year dahil si Lord ay sumasagot ng prayers. Also, it can be the year that your spouse, yung asawa niyo po, ay lumapit na rin kay Jesus for salvation. And kaya ang prayer ko talaga, and ako na-excite ako kasi alam ko talaga, this year, maraming mga tatay ang lalapit kay Lord. Amen. So mga kaya tayo, mga tatay na mga mag-lead din, di ba? Para madala yung kanilang buong pamilya sa Panginoon. So, keep on praying. Walang imposible kay Lord. Also, this year, di ba, you will achieve, you achieve victory over spiritual problems. Diba? Kung yung mga dating nahihirapan kapag tagumpayan, ngayong taong ito, mapagtatagumpayan na yan in Jesus' name. Diba? Yung mga bandages na it will be broken and makaka-full blast ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Also, yung mga financial future natin, di ba? Kung last year, 2023, nag-struggle ka financially, this year, mababago na yan in Jesus' name. Di ba? Ipag-pray na natin, ipag-pray, di ba? Etong year na to, yayaman na tayo ng yayaman in Jesus. Amen. Ang laming amen. Ayan, so, kaya anong sekreto? First fruit. First fruit. Ayan, mag-first fruit. Para buong taon, masagana ang pagbabala ng Panginoon. Also, your health restored. Diba? May mga iba sa atin, nagpe-pray, Lord, maging normal na lahat. Diba? Yung sa aking katawan, makabalik na yung sigla, yung lakas para magawa yung mga paglingkod sa Panginoon. Also, it can be this year, your marriage saved and restored, di ba? Kung may mga mag-asawa na parang on the rocks yung relationship o yung pagsasama, o kung may mga parents kayo na parang hindi maayos yung relasyon nila, pag-pray nyo na ng pag-pray. This year could be the year na mas maligtas na sila, yung pagkasama, ma-restore, di ba? Mula na yung mga broken families, kundi ma-mend na ulit, mabuo in the name of Jesus. Sabi dyan, you will see, you see the things that you have been seeking God over to come to pass. This could be the year. Therefore, do not give up. Diba? So, sige, remind natin ulit mga katabi natin, huwag susuko sa prayer. Diba? Tuloy mo lang yan. Yan kasi, itong year na to could be the year. Ito na yung inaantay natin na masagot na yung mga prayers natin. We walk in faith, believe in God, and trust Him for the things you need. At pangatlo po, what if this year, 2024, is the year of revival, di ba? So talagang pinagpe-pray natin yan, revive us again, Lord. It's time for a revival. And alam niyo po ba, itong taon na to, sa June 27, 10 years na po yung yearn. So kaya parang nakakatuwa, sabi ko, Lord, talaga nararamdaman ko, eto na ulit, di ba? This will be the year. I-revive ni Lord tayo, ibalik tayo ni Lord dun sa yearning natin for the Holy Spirit. Maging intimate tayo sa Kanya, di ba? Na lahat ng gagawin natin, i-anoint niya. At kaya, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Kagaya nga po sa Acts Church, when they sought the Lord and His power, He met them and they were all filled with the Holy Spirit. Di ba? Maganda po talaga when we seek Jesus. Naglaan ka ng oras sa Kanya, Lord, I will seek you with all my heart. Ano pong sabi? I-fill up ka niya. Mahanap mo siya. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. And naalala ko nga po sa yearn dati, lagi kong sinasabi nga, pag revival na, o pag yung time na po na mag-worship na at i-receive natin yung baptism of the Holy Spirit, laging sinasabi ko sa kanila, gaano kalaking nalagyanan nyo ngayon? Di ba? Pag dumating ka dito, every time po atin tayo na mga gawain, kailangan malaking nalagyanan mo. Ano po ibig sabihin nun? Nag-expect ka na itatouch ka ni Lord. Amen. So kaya po sa atin, lahat na po ng gagawin nating gawain ngayon, every time na darating tayo dito sa church, malaki na lagyanan mo. So ibig sabihin, paano yon? Sa buhay mo, kailangan i-empty mo yung sarili mo
para hindi na makikisingit yung sarili mo doon sa gagawin ni Lord. 'Di ba? I-empty mo, Lord, walang laman to para i-refill mo ko, i-fill up mo ko to the full. At lalabas ka dito, hindi ka lang pinagpala, magiging pagpapala ka pa sa iba. Amen. Dahil punong-puno ka, nag-uumapaw ka, kailangan i-share mo sa iba. Amen po. And kaya nga po, that is a time of revival sa mga taong yon. At every time po may revival, one thing na nangyayari, may pagbabago. Kaya po sa atin, sa buhay natin, ito nga po, sabi dyan, real revival is a time when profound changes takes place around the house of God. And we believe, pag may revival, magkakaroon ng ganito. And pwedeng, sabi nga, di ba, what if itong year na to, ito na yung year ng revival. Ano pong mangyayari? There will be power in worship. Diba? Ang sarap po kanina. Actually, kayo na umaga pa lang, sa Glory Morning pa lang po, na worship, ang sarap na talagang magpuri kay Lord. Talagang ramdam na ramdam yung presence. And nag-carry over kanina sa praise and worship natin, di ba? So kaya po, pag andito si Holy Spirit, ang real revival, hindi lang po yung parang one time, big time lang. Kundi ang real revival, makita mo yan kasi may power sa pag-worship. Ibig sabihin po na to, yung preaching then will be bold and powerful. There will be a spirit of conviction in the church. At yung altars will not be neglected. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng altar call, lahat yan, di ba, susuko sa Panginoon. Bakit? Kasi yung sa pag-worship pa lang, naramdaman na kagad yung presence ni Lord. May paghipo na ginawa si Lord, may conviction na. Di ba? Pag sabing conviction, hindi lang ito konsensya. Kundi it's a matter na habang nagpupuri ka, pinapoint out ni Lord, anak, mali yung ginawa mong to. Anak, mali yung sinabi mo. Diba? Ikaw pa lang, doon pa lang, nag-repent ka na, Lord, sorry, diba? Lord, dapat di ko sinabi to, patawarin mo ko. At sinasabi ni Lord yung mga dapat mong gawin. At sabi nga po dyan, kaya sa verse 31, pagkatapos silang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. So kaya ang ganyan din ang prayer natin, every praise and worship natin, bawat gawain natin, nayayanig yung lugar. Diba? Bakit? Kasi yung mga boses natin, diba, talagang, na-shake yung heaven, di ba? Kasi todo worship, di ba? At yung presence si Lord ay andon. Pangalawa po, once na nagkaroon ng real revival, merong seal in service. Na yung dati, tatamad-tamad ka maglingkod, ayaw mong magbasa ng Bible, ayaw mong gawin kahit ano, pero pag dumating yung pagbuhos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, yung seal, andun na ulit, gusto mo na maglingkod. Sabi dyan, God's people will have a desire to serve. They will not have to be begged to be busy. Diba? Hindi mo na, atin ka naman ng gawain, sige na, atin ka naman. Diba? O gawin mo naman to, mag-outreach ka naman. Hindi. Pag once sa kumilos ang Banal na Espiritu, lahat yang gusto maglingkod. Amen. Diba? Hindi mo na kailangan pang sabihan, kundi siya na nandun, present na. Sa mga gawain, present na. Doon sa outreach, present na. Sa mga practices, ang aga, diba? Sa mga prayer time, glory morning, glory afternoon, glory evening, andun na lagi. At sabi dyan, their service will flow out of their love for Jesus. Kaya nga po, one thing na ginagawa sa atin ng kapuspusan ng Banal na Espiritu, yung binabalik yung passion, yung desire na makapaglingkod sa Kanya. At yun po yung dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Na-realize mo kung gano'ng kakamahal ni Lord. At dahil ramdam na ramdam mo yung pag-ibig niya, gusto mo rin siya paglingkuran. Di ba ganun po sa atin? Pag yan, for example, may mga tao, ako po, naranasan ko po yun, na parang yung mga tao, dahil nga parang sobrang grateful nila, parang naramdaman nila yung pag-ibig ni Lord, parang gusto nilang gawa ng something for you. And how much more kay Lord, knowing na napako siya sa krus para sa atin, di ba? Yung pagmamahal, binago niya tayo, tinanggap niya tayo, di ba? Yung sa kinakanta natin, di ba? Ano yun, niyakap mo ako sa aking karumihan. Di ba yung ganun ba, hindi ba natin paglilingkuran buong buhay natin? Di ba? Grabe yung ginawa ng Panginoon sa ating lahat. And kaya po, ito yung nagaganap, pag na-revive, gusto nilang maglingkod sa Panginoon. Hindi mo napipilitin, kundi dahil mahal na mahal nila si Lord. Gagawin nila yung bagay na to. And also, there is unity in the church. Ayun po, kaya po napakaganda, lagi may revival. Di ba? Bakit? Kasi nagkakaisa tayo lahat. Hindi mo na iisip yung mga bagay-bagay na iba. Kasi nakafocus ka kay Lord at ramdam na ramdam mo yung pag-ibig niya sa'yo. At dahil doon, nagkakaroon ng pagkakaisa. Sabi po siya sa verse 32, nagkaisa ang mananampalataya sa damdamin at isipan. So kaya po nagkakaroon ng forgiveness, nagkakaroon ng reconciliation. Yan po yung mark ng fellowship ng mga churches na kumikilos ang Banal na Espiritu. The revival of love in the church will produce among us the same kind of attitudes and power
that existed in the early church. Bakit po doon sa early church, grabe yung pagmamahalan nila sa bawat isa. Kaya nga po, di ba, doon po nag-start magtawagan na brother and sister. Sa early church, sa Acts Church. Bakit po? Hindi nila maintindihan, nung napos po sila ng banal na spirito, ang naging turingan nila sa bawat isa, kapamilya na. Sabi, ba't gano'n? Hindi tayo magkakamag-anak, hindi tayo magkadugo. Pero dahil nga, when you are filled with the Spirit, natawag mo na yung katabi mo, brother, sister. Amen po. Diba? Kaya po, pag kumikilos ang banal na spirito sa ating mga buhay, tayo po, hindi lang po tayo church. Tayo po ay family. Amen? Ay napakasarap po pag ang church po, hindi mo lang pinupuntahan na lugar, kundi place din na you feel belong because may family ka dito. Amen. Diba? So yun natin, pamilya tayo. Ayan. Ayan. Isang pamilya, malaking pamilya tayo. Ayan po. So kaya po, mga apat, pag may real revival po, there is mutual concern among the members. So dahil nga po, naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon, nagkakaisa tayo, therefore, concern tayo sa bawat isa. Sabi po dyan, the church will be in the business of caring one for another. Meron laging selfless giving. Diba? Hindi lang para sa'yo, kundi lagi mo naiisip yung bawat isa, yung kapakanan ng bawat isa. Yan po yung naging standard ng lahat ng ginagawa sa church. Ay dito sa verse 32, itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Wow, di ba? Pag may nagbukas dito ng piatos, hindi mo lang sosolohin, kundi share mo sa iba. Wow. Hindi ka magtatago doon para lang kumain ng pizzang dinala mo. Di ba? Kundi i-share natin sa iba. Ganyan po pag may revival. Wow, mabait na mga tao. Nag-share. Di ba? Amen po ba? Kaya po yan ang pag-pray natin. Sa lahat ng gagawin natin this year, laging may revival. Para lagi nag-share yung bawat isa. Concern sa welfare ng bawat isa. And lastly po, pag may revival po, ayan, love will be the foundation and the result of all we do. Yun po talaga kasi, di ba? Ano po ang fruit of the Spirit? Love. Ayan, yung two partners last week. Ayan. Fruit of the Spirit, courage. Ayan, buboy. walang fruit of the Spirit na courage. Ha? Ayan, baka ano yan, parang kay buboy, love yun nasa isip niya. Kasi yung dapat yung love, matapang yan eh, di ba? Yan, boy, ha? Aral. Ayan, so, love. Ayan, so, mostly sa kanila, pagka fruit of the Spirit. Di ba? Isip ka, fruit of the Spirit. Yan, love. Love yung una maiisip mo talaga. Kasi, yun nga yung una talaga na bunga. Di ba? Pag may love ka, magkakaroon ng joy, magkakaroon ng peace, magkakaroon ng patience, and everything. Di ba? Kaya po, love ang pinoproduce ni Holy Spirit. Di ba? Sa ating buhay, of course, because He is the Holy Spirit, Holiness Spirit, pinoproduce yung holiness sa buhay natin, di ba? At one thing na ginagawa niya, nagiging considerate tayo sa bawat isa. Dati, pag walang revival, walang pakilamanan, di ba? Wala kayo sa buhay niyo, wala kayo dyan, ganyan. Wala kang pakialam sa mga tao. Pero pag bumuhos ang kapangyarihan ng banal na spirito, all of a sudden, considerate ka na, ay, baka naman kaya na late, kasi ganito yung nangyari sa kanila. Di ba? Hindi ka kagad manggagalit, di ba? Ay, bakit na naman, gano'n. So, alam niyo yun, pag may love, nagiging considerate tayo sa mga tao. Alamin na muna natin yung sitwasyon nila. Minsan kasi ganun, di ba? Pag may mga pagkakataon talaga, gusto natin magalit ka, gusto natin mayamot, mainis. Pero pag may love, naging considerate. Bakit kaya hindi siya nakarating, di ba? Alamin mo muna yung sitwasyon, baka naman ganito yung nangyari. Or pag may expectation ka sa isang tao, hindi yan nagawa, pag may pag-ibig ka, alamin mo muna yung nangyari for you to be considerate, di ba? At ano pa po, yung love makes people more important than possessions. Ayan. Di ba? Marami mga tao nag-friendship over dahil sa gamit. O sa mga bagay, di ba? Nasira or nawala or something, di ba? Pero yung love, di ba? Mas mahalaga pa rin siya. Pero of course, hindi tayo nagde-neglect na, bahala na kayo, mga gamit sa church, gamitin nyo, mas mahalaga pa naman kayo kaysa sa mga gamit. Of course, meron tayong tinatawag na stewardship. Di ba? Pero hindi naman porke, kunyari, yung upuan, di ba, nabagsak,
huwag na mag-isimba yan ha. Pakisabi, hindi na siya pwede magsimba dito kasi nasira niya yung upuan. Hindi naman gano'n, di ba? Kumbaga, lagi pa rin mahalaga yung tao, of course. Pero, hindi license yon para manira dito sa church Kaya dapat po, syempre meron ding, anong dapat gawin? Bayaran, okay? Babayaran, pero welcome ka pa rin sa church, di ba? So, kaya po, yung love makes people more important, di ba? Kaya nga po may kanta, using things and loving people. Dapat ganun daw po. Yung bagay, anong ginagawa, dapat ginagamit. Yung tao, minamahal. Pero pag ginawa natin, pag loving things na, and using people, doon na mali. Pag yung gamit, mas minamahal mo na at ginagamit mo na yung tao, doon na po mali. So kaya po dapat, yan po, one thing na ginagawa ng revival, mas mahal yung tao kesa sa gamit. Ako po, meron akong term dati, nag-start pala ako maglingkod kay Lord, mas mahalaga ka kesa sa sitwasyon. Sabi nga natin, mas mahalaga ka kesa sa sitwasyon. Diba? Kahit ano pa nangyari, ano pang ginawa niya, mas mahalaga yung tao kaya sitwasyon. Dapat ganun po. Amen? Ganun pag may revival. Mas mahalaga na siya kaysa ano pa mga nangyari, ano pa naging sitwasyon. Ayan po. So lastly po, what if this year, 2024, is the year of reaching? Ayan po. So ano na po yung una? Renewal, rejoicing, revival. And what if ito pong year na to will be the year of reaching? Ayan po. At nakakatuwa lang po kasi dito sa Acts nga po. Sige, pakidaw natin. Reaching, year of reaching. Ito na po yung year na tayo po ay magre-reach out more souls for Jesus. Diba? Maraming aalagaan ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Sabi nga po dito, Acts 4:33, basahin lang natin. Ayan po. With great power, ano pong sabi ni Spider-Man, comes great responsibility. Pero ito po sa Acts Church, great power equals great favor. Wow, di ba? Yan po, mababasa natin dyan. Yung grace po kasi dyan, it means favor. Sabi dyan, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. So once po tayo ay connected sa power of the Holy Spirit, laging ang kasunod talaga, may favor. Laging ang kasunod nun, pag close na kay Jesus, may blessing talaga, may favor talaga, may grace talaga na nagaganap sa buhay natin. So tagalogin po natin. Patuloy ang paggawa ng mga apostol, ng mga kamangha-manghang gawa, bilang patunay na ang Panginoong Yesus ay talagang nabuhay muli. So yung power po na ating di-display bilang mga Kristiyano, that is the resurrection power. Sige, sabihin natin, resurrection power. Yan po. Anong pong power yan? Yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. Sabi, the power that raised Christ from the dead is alive in you. So yung power na yon, ganun po, when we have the Holy Spirit, yung mga patay, kaya mabuhay. Di ba? Bakit po? We have the Holy Spirit in us. At sabi po dyan, at lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. So ito makikita po natin sa kanila, we are told in verse 33, yung early church ay may zeal to reach out. Meron silang desire. Di ba? Nag-uumapaw, nag-aapoy yung passion nila na i-preach ang salita ng Diyos, to reach out the lost around them. They went out and preached the gospel of grace in power and boldness. So ito po, ang mga pinahayag nila, di ba? Yung tungkol sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon, yung cross ni Jesus. At dahil po doon, ang daming nagkaroon ng kaligtasan. And what if din po, by faith in Jesus' name, ito pong year na to, sige, pakinext natin, will be the year when God would birth that kind of zeal in your own hearts. What if po, sa bawat isa nakikinig ngayon, dyan sa puso mo, nararamdaman mo, ito na yung taon, na gusto na talaga ni Lord, all out, step out. Ayan po. So, ako may po ako sa all out, di ba? Step out. Yung ngayon sa akin ni Lord, sold out, step out, shine out. Ito na yung taon na maging sold out ka na kay Lord, di ba? Lagang ibigay mo na lahat. And ito na rin yung year na mag-step out ka na sa mga pinapagawa ni Lord para sa'yo. Step out na, di ba? Pag sabi step out, ayun na yung pintuan, bukas na nga di ba? Pasok ka na. Nagbukas na si Lord ang pintuan para makapag-outreach ka. Nagbukas na si Lord na may tahanan na binuksan para mag-home Bible study. Kailangan na lang ng mga laborers, di ba? May mga probinsya nagbukas para puntahan, para mag-share ng gospel. Step out na. And shine out for Jesus, di ba? Mag-shine yung liwanag, di ba? We are called, send the light.
Dapat tayong send the light, laging nagliliwanag yung ating ilaw. Diba? Yung ilaw ng Panginoon sa buhay natin. Gaano kadaming lugar ngayon yung madilim pa? Gaano kadaming taong kakilala mo na madilim yung buhay? Kasi walang liwanag ni Jesus. It's time that we shine out. All out, shine out for Jesus. And what if bawat isa na nandito nakaupo ngayon, nagbo-birth dyan sa puso mo yung fire na gusto mo na mag-share ng Word of God? Na magamit ka na ni Lord this year to reach out your classmates, reach out yung mga katrabaho mo, yung mga kapitbahay mo, yung lagi mong kausap, wala pang pagkakilala kay Lord, pag nag-rapture, iwan yon. O pag nawala, di ba, impyerno siya. At ikaw, yung meron kang liwanag na pwede mong ibahagi sa Kanya. Sabi nga po, di ba, ito, magkaroon tayo ng heart check for evangelism. Kailan daw po yung huling time? Gano'n na katagal since na-burden ka over a lost soul? Yung meron ka kakausap, meron ka kakilala, alam mo, walang pagkakilala kay Lord, broken, o wasted yung buhay niya. Gano'n na katagal since nagka-burden ka na makapag-share dun sa lost soul na yon? Sabi dyan, how long since you labor in prayer who was dying in sin? Meron na ba tayong pinag-pray na hindi natin titigil ang ipanalangin, di ba? Iniiyakan mo pa, Lord, iligtas mo yung tatay ko. Lord, iligtas mo yung nanay ko. Lord, iligtas mo tong kate ko, yung kuya ko, o yung mga kamag-anak natin, yung kapitbahay, Lord, yung best friend ko. Lagi kong kasama everyday, pero wala pa siyang pagkakilala kay Lord. Sabi dyan, how long since you spoke to a lost sinner about his and her own soul? And how long since you made an effort? Meron na po ba tayong ginawang effort para madala yung mga soul sa Panginoon? Diba? Kaya po, by faith in Jesus' name, sabi dyan, if we seek the Lord in this area, He might just cause this to be the year when we begin to carry the Great Commission with passion and power. Diba? Bawat isa po sa atin tinawag sa Great Commission. Ano po yung Great Commission? Go and make disciples of all nation, di ba? Kaya po, this could be the year na makita natin yung resulta na yan kung tayo lang po ay susunod na. If we will be willing and available, this could be the year na makakita tayo ng maraming souls na darating sa kaharian ng Diyos. Na hindi na po kasya tayo dito sa lugar na to kasi ang dami-dami na. Di ba? May mga nakapila na sa labas. Wow, magantay next service, di ba? Or the Lord will provide a big place, di ba? Bigger place for us. Dahil lahat tayo, di ba? Kumikilos. Kaya po, ang prayer ko talaga, ako po lagi ko pong sinasabi, at talagang pinagpe-pray, na by faith, marami pang outreach ang mabuksan. In Jesus' name. Alam niyo po yung mga outreaches natin, yan po yung parang mga, parang yung church nila mo sa lugar nyo. Diba? Hindi pa man sila makapunta dito, pero may church ka nang in-establish doon. Hindi pa lang nga, parang formal yung ginagawa. Pero alam niyo po yun, yung church naman po, hindi naman building eh. Kundi every time nag-gather sa pangalan ni Jesus. Kaya po kung meron dito, tinatawag ka ng Panginoon na magbukas sa tahanan nyo ng outreach, diba? At by faith po, hindi nga lang po mga bata yung ma-reach out natin, kundi magkaroon ng mga care groups, mga kabataan, at home Bible study. So kaya po yun po yung prayer natin, by faith, kailangan po ng laborers. Sabi nga po, the harvest is plentiful, but the laborers are few. That's why we pray for the Lord of the harvest to send forth more laborers into the harvest field. Ang dami na po ngayon, ready na sila na tumanggap kay Lord. Pero paano nila marinig yung kung walang pupunta doon? Di ba? Walang mangangaral ang salita ng Diyos. And tandaan natin kung asan tayo ngayon, dinala ka ni Lord doon na missionary. Halimbawa si Tita Mau, sa kanyang workplace, Tita, missionary ka doon. Di ba? Pinadala ka ni Lord doon para ma-sharean yung mga katrabaho mo. Sa mga classmate no, sa klaseng nandun ka, kaya ka nandun para mag-reach out. So, trabaho nandun ka, kaya ka nila ni Lord para mag-reach out. Kaya yun po yung tawag sa atin ng Panginoon, we need to reach out for more. Diba? Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. And in conclusion na po, ito po, yung dalawang salita na what if, gawin nating why not. Diba? So, i-turn natin itong mga what if na to why not. Bakit hindi? Di ba? Bakit hindi natin gawin? Etong year 2024, why not believe that Jesus is able to make 2024, alisin natin what if, kasi possible naman na gawin ni Lord. Amen. Why not make this year a year of renewal, rejoicing, revival, and reaching? Dahil kay Lord, we serve a God with whom anything is possible. Sabi nga, year 2024,
Jesus is able, di ba? Because all things are possible, di ba? Kaya ni Lord gawin lahat yan. So, tanggalin natin yung what if, hindi na yung what if yan. Why not, di ba? Kaya ni Lord ito. Na itong taong ito, dito sa Send the Light, especially sa main church, we are our year of renewal. Our year of rejoicing, makita natin yung answered prayer. Makita natin yung mga living answered prayer, walking answered prayer. Mga matagal mo nang pinagpe-pray na makasama sa paglilingkod, andito na. Yung mga matagal mo nang pinagpe-pray na maligtas, andito na. Diba? This is a year of revival and the year of reaching more and more places para sa Panginoon, more souls in the kingdom of God. And I believe, para mangyari lahat yan, kailangan natin kumonek. Ito na po, 3 power we need to plug into. Unang-una po, gaya nga po sa verse 31, we need to plug into the power of prayer. Yan po. So, willing po ba tayo? Magko-connect tayo ngayon. Kung baga po sa sakit, di ba? Magko-connect tayo today in the power of prayer. In Jesus' name, di ba? Pangalawa po, we need to plug into the power of passion. Ayan po. Kaya po, when the Holy Spirit comes, ano mangyayari? Kagaya sa kanila, nagkaisa ang kanila, ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. We need to plug into the power of passion. Yung love, di ba, maghari po sa ating mga buhay. And lastly, we need to plug into the power of proclamation. Pag meron na pong prayer, may passion ka, di ba? Passion for the Son of God. What will happen next? We will have compassion to the lost souls. Kaya habang nananalangin ka, marami si Lord pangungulap sa buhay mo at ma-realize mo kung gaano kakamahal ni Lord at dahil doon, nanaisin mo rin na mag-share sa iba. That's why we need to be connected, to plug into the power of proclamation. So ngayon pong oras na ito, sino pong ready na mag-plug? May plug ka ni Lord ngayon. Iko-connecta tayo ngayong oras na to sa heavenly electricity, di ba? Sabihin ngayong oras na to, naniniwala po ako sa bawat isa na magnanais, di ba? Etong mga what if na to maging why not? Because we will be connected to the power of the Holy Spirit. Who wants to be connected today to the power of the Holy Spirit? Amen. Etong year na to, it can be, di ba? Bawat isa dito tinatawagan ni Lord, ito na yung day of your salvation. This will be the day na re-restore ka na ni Lord. I-refocus ka na ni Lord. Ito na yung year, i-renew ka ng Panginoon. And we just need to be willing and available. And ang tanong ko po sa bawat isa, gaano kalaki nilagyanan mo ngayong oras na to? Because the Lord is ready to pour out His Spirit. Bubuksan ni Lord yung kalangitan, ibubuhos sa bawat isa. Na willing and available, na empty ng sarili niya para punuan siya ng Panginoon. And this will be the year na babaguhin ka na talaga ng Panginoon. All out, sold out, shine out, diba? Step out for the Lord. Sige po, tayo lahat ngayong oras na ito. And awitin po natin yung anointing fall on me. Ayan po. Actually po, sinimulan ko po yung year. Every day kinakanta ko po yung song na to. Anointing fall on me. And dahil nga po napakahalaga, di ba? Na sa ating lahat po, sa lahat ng gagawin natin every day this year, para wag na maulit yung pagkakamali in the past years, kailangan natin ng anointing, di ba? That the Messiah, di ba? Si Jesus po, Jesus Christ is the anointed one. At pag may anointing, may power of the Holy Spirit, lahat ng gagawin natin, mapagpapala. Kaya po right now, as we sing this song, let's make this a prayer for all of us that we will receive the power of the Holy Spirit. Ayan.